So the title of our sermon this morning is The Power of the Cross. Ang kapangyarihan ng krus. Okay. So, kagaya po na nabanggit ko kanina, ang Panginoon ay napako sa gitna ng dalawang magnanakaw. So, tatlo po yung krus na nandoon, no? Makikita po natin, yung ginawa ng Panginoon, it is the sacrifice at the cross. Sacrifice. Ano po ibig sabihin nun? Basahin po natin yung verses 32 to 33. 1, 2, 3. Dalawa pang kriminal ang dila nila upang patayin kasama ni Jesus. Pagdating nila sa lugar na tinatawag na Bungo, ipinako nila sa krus si Jesus at ang dalawang kriminal. Ang isa ay sa kanan ni Jesus at ang isa ay sa kaliwa. So makita po ninyo, ang Panginoon ipinako sa krus nang wala siyang kasalanan. Alam naman natin yan. Kaya yung kasalanan ni Kristo, base po sa ating mga pag-aaral at pagbabasa ng salita ng Diyos, kaya siya ipinako sa krus kasi spiritually speaking, ay yung kasalanan ng buong mundo ang dinadala niya doon sa krus ng Kalbaryo. Na kung si Kristo ay hindi namatay doon sa krus, lahat tayo sa impyerno ang punta natin. So it was really the sacrifice of Jesus Christ at the cross that gave us access to heaven. Without the death of Jesus Christ, all of us will go to hell. Naintindihan po natin. So, bakit po ganon? Dahil po yung galit ng Diyos Ama, dahil sa kasalanan natin, isa lang ang pwedeng magpalubag loob sa puso ng Diyos Ama. At yan ay yung sakripisyo ng kanyang anak na nung naipako doon sa krus ng Kalbaryo. So, tingnan po natin yung theological reflection or sa Tagalog, pagnilay ng pananampalataya. Medyo malalim sa Tagalog, no? Substitutionary sacrifice o sa Tagalog ay sakripisyo ng pagpapalit. So, hindi martir si Jesus. So, parang, si Jesus nagpakamartir, nagpakamatay. Hindi po siya nagpakamatay doon sa krus. Siya ay pinatay bilang sakripisyo. Okay? Siya ay kapalit natin. Siya ay umako ng parusa na dapat sana ay sa atin. Ito ang tinatawag natin sa English na atonement. Ang atonement sa Tagalog, pagbabayad sala. Parang halimbawa dito, yung anak mo nakagawa ng kasamaan, nakagawa ng krimen. Ngayon, hindi niya kayang bayaran yung krimen na nagawa niya. So, merong iba na magbabayad doon sa krimen na nagawa niya. Atonement, pagbabayad sala. O kaya naman yung iba, nagkakaroon ng amicable settlement, milyon ang ibinabayad. Kung ang laki atraso mo, bayaran mo ng milyon. So, atonement, pagbabayad sala, ang kanyang kamatayan ay kabayaran para sa ating kasalanan. So, ang tawag din po dyan ay substitutionary atonement or sa Tagalog, pagpapalit na pagbabayad sala. Substitution, substitutionary atonement. So, dapat tayo magbabayad pero hindi natin kayang bayaran yung kasalanan natin. Kaya si Kristo ang nagbayad ng ating kasalanan. Ang tawag po dyan ay substitutionary atonement or pagpapalit na pagbabayad sala. Makikita po natin sa unang Pedro 2:24. So, tingnan po niyo, sabi dito, sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan. Naunawaan po ninyo na ang sabi diyan, upang tayo mamatay na sa kasalanan, ibig sabihin, yung kapangyarihan ng kasalanan sa atin ay hindi na mabuhay. Ibig sabihin, kapag ka po si Kristo ay pinasan niya yung ating mga kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo, binibigyan niya tayo ngayon ng kapangyarihan para mapaglabanan lahat ng kapangyarihan ng kasalanan. Kaya hindi pwedeng sabihin ng isang anak ng Diyos, sino dito mga anak ng Diyos? Pakitaas nga ang kamay. Ito, yung mga tunay na anak ng Diyos, wala ka nang sabihin, may kapangyarihan ka na tumanggi sa kasalanan. Naunawaan po natin. Kaya hindi pwedeng sabihin ng isang tunay na anak ng Diyos at sasabihin niya, Pastor, pasensya na, tao lang. Hindi ko talaga kayang iwanan yung bisyo ko eh. Hindi ko kayang iwanan yung kabit ko eh. Hindi ko kayang iwanan yung masamang ugali ko eh. Kasi tao lang ako eh. Ibig sabihin yan, hindi ka pa nagiging anak ng Diyos. Kasi kung tunay kang anak ng Diyos, ang sabi dito, mamamatay ka sa kasalanan. Sabi, mamamatay yung kapangyarihan ng kasalanan sa iyo at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Amen mo ron?
Yan ang katotohanan. That's the power of the cross. Naunawaan natin. At ang sabi niyo, sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo pinagaling. Nung si Kristo, di ba, more than 10,000 daw yung sugat ni Jesus Christ sa katawan. Sa sobrang dami ng torture na inabot niya. 10,000 wounds, 10,000 different sicknesses and illnesses. Physical, emotional, spiritual sicknesses, illnesses. Ang sabi diyan, kayo'y pinagaling. Naunawaan po natin. So that's why there is healing at the cross of Jesus Christ. That's the power of the cross. Tingnan naman natin unang Pedro 3:18. O tingnan niyo, sabi dito sa unang Pedro 3:18, ito lang po ang isa sa mga summary. One of the most powerful verses that summarize the death of Jesus Christ on the cross. Ang sabi diyan, sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo na mga makasalanan. Bakit sabi dito namatay ng minsan? Bakit po? Kasi nung unang tipan, lumang tipan, taon-taon, yung high priest ay nag-aalay ng dugo ng tupa para sa ikapagpapatawad ng kasalanan ng mga Israelita. Taon-taon po yun. Ngayon, kaya yung salita na-encounter niya salitang scapegoat. Halimbawa, sabihin natin, si Cheng, may kasalanan siya. Hihingi siya ng tawad sa Diyos, ako yung high priest, magdadala siya ng 2 tupa. Yung kasalanan ni Cheng o ni JJ, ito yung tupa, isang kambing pala, yung kambing. Sasabihin, lahat ng kasalanan ni Cheng, ipinapatong ko dito sa kambing na to. Ang gagawin dyan, patatakasin yan. Yun kaya tinawag scapegoat. Ngayon, yung isa namang kambing, yun naman ang papatayin. So yung dugo niyan, yun naman ang iwawas-iwas doon sa nagkasala. Taon-taon, ginagawa ng high priest yan sa lumang tipan. Pero nung si Kristo namatay sa krus, bilang high priest, ang sabi dito, namatay ng minsan para sa inyo na mga makasalanan. So tapos na yung ritual ng Old Testament, tinapos ni Jesus Christ once and for all na nung namatay si Kristo doon sa krus, siya yung pinaka-scapegoat natin at siya yung umako na ating mga kasalanan, hinugasan yung ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo na dumanak doon sa krus ng Kalbaryo. Naunawaan po natin. That's why, minsan lang, once and for all, tapos na lahat ng pag-aalay, ginagawa ng Old Testament, tapos na lahat yan, kaya meron tayong bagong tipan. Naunawaan po ninyo. Kaya ang mga born again, ang talagang Bible natin, New Testament. Ngayon, yung Old Testament, pwede ring basahin yan, at ini-encourage ko, basahin nyo rin yung Old Testament kasi history yan. Napakarami nating matututunan sa Old Testament. Naunawaan po natin. Pero, yung mga kautusan sa Old Testament na hindi na inulit sa New Testament, ibig sabihin, hindi na binding sa atin yon. Ano example niyan? Yung pagkain ng dugo at taba sa Old Testament, hindi na ipinagbawal sa New Testament. Kaya pwede na kayong kumain ng dinuguan sa panahon natin ngayon. Nung Old Testament, hindi. Bakit? Hindi na inutos sa New Testament. Ang sabi sa Bible, nilinis na ni Jesus lahat ng pagkain. Naunawaan po niyo. That's why, kung gusto mong kumain ng taba at dinuguan, you eat at your own risk. Pero, mas maganda rin sundin natin yung mga Sabadista kasi nga, maraming sakit na nanggagaling doon sa dugo ng baka, ng baboy, o kung ano pa man. Marumi kasi yun. Naunawaan po ninyo. Pero, hindi nakasalanan yun. Kung paborito mo yung dinuguan, lalo na kami ni Pastora Malu, ang pinakapaborito naming dinuguan, yung Barrio Fiesta. Talagang dinadayo namin yan. Parang wala yatang tatalo sa dinuguan ng Barrio Fiesta. So mga kapatid, sabi to, siya'y pinatay sa laman at muling binuhay sa Espiritu. So ibig sabihin, namatay si Christ, pero nabuhay na muli sa pamamagitan ng Holy Spirit. Now, to give you an illustration, halimbawa yung electric chair or death row. Libo-libo po ang mga namamatay all over the world through electric chair or na nasa death row. Isipin mo na lang halimbawa na ikaw yung nandun sa death row. Imagine mo you're about to die in an electric chair today. Today. Hinihintay mo mag-alas 3 kasi pag alas 3 biglang magre-ring yan, pwedeng tumunog yan from the press. So, may mga pagkakataon na tinatawag tayo na presidential pardon. Kapag tumunog yan, yung red phone na yan, ibig sabihin,
kung sino man yung mamamatay sa electric chair ay binibigyan ng presidential pardon. Ngayon, isipin mo na lang, halimbawa, na ikaw yung mamamatay na yan, nasa death row ka, mamamatay ka na a few minutes from now, papatayin ka, pero somebody took your place. At sinabi, itigil nyo yan, ako na lang, isalang nyo dyan. I will be the substitute for that person. I will die in place of that person. Ganon po ang ginawa ni Jesus sa atin. Kaya ngayon, tayo, meron na tayong pagkakataon na hindi parusahan sa impyerno forever and ever because of the death of Jesus Christ on the cross. Diyan papasok ngayon yung John 3:16. 1:3 says, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish in hell, but will have everlasting life in heaven." Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos Ama sa sanlibutan na Kanyang ibinigay ang Kanyang nag-iisang pinakamamahal na anak upang sino mang sumampalataya sa Kanya ay huwag mapahamak sa impyerno, bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan sa langit. Naunawaan po ninyo? So, the cross means forgiveness. Tingnan niyo yung, ano ba yung unang, 7 last words to Jesus, ano yung first word? Inakalagay sa verse 34, basahin nga nating lahat, 1, 2, 3. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Tingnan po ninyo, no? Si Jesus, imagine ninyo, hinuli. Then, wala namang witnesses kung ano-anong mga kasinungalingan, kaya hinuli si Jesus Christ, pinarusahan, sinuntok, tinadyakan, dinuraan, nilagyan ng koronang tinik na 6 inches, ang haba nun, 3 to 6 inches, dumudugo yung ulo ni Jesus, yung mukha niya, pasa-pasa, ang daming dugo sa katawan, pinako sa krus, gaano kalaki yung pako, anong pinakamalaking pako? This isipin mo na lang, tapos yung paa mo, nakapako din. Tapos, bago ka makahinga, kailangan itutukod mo yung paa mo, sabihin, you will push your body upward in order to breathe. Nakapako yung paa mo. Tingnan po niyo, grabe yung sobrang torture ginawa kay Jesus Christ. Pero ano yung sinabi niya dito? Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Dapat sinabi ni Jesus, Ama, parusahan mo silang lahat. Kahit hindi nila alam yung ginagawa nila, ipagaganti mo ako, Ama. Dapat ganun, di ba? Pero sabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila. Intindihan po ninyo, bakit? Kasi hindi alam nitong mga taong ito, hindi nila kinikilala si Jesus. Akala nila impostor na anak ng Diyos. Kaya nila ipinako sa krus. Akala nila impostor. Naunawaan po natin, sa kabila ng paghihirap ni Jesus, ang nasa isip pa rin niya, magpatawad. Naintindihan niyo ba yun? Ilan sa atin dito, ang hirap mong magpatawad. Ibang para bang inaalmusal mo yung galit at sama ng loob? Isipin mo yung nangyari kay Jesus. Isang Diyos na nagkatawang tao. Hindi siya pinatay na para bang pinainom ng lason, tapos patay eh. Hindi. Sobra yung paghihirap. Pero sabi ni Jesus, patawarin mo sila. Sapagkat hindi nila alam yung ginagawa. Kasi kung alam nila yung ginagawa nila, hindi nila ako ipapako sa krus. Naintindihan ba natin, mga kapatid? So, tingnan po natin, the 2 thieves, 2 choices, 2 destinations. Basahin natin, verses 39 to 43. 1, 2, 3. Ininsulto rin ni Jesus, si Jesus ng isa sa mga kriminal sa tabi niya. Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang sarili mo, pati na kami. Pero sinaway siya ng isa pang kriminal na kapako. Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw man ay pinaparusahan din ng kamatayan. Dapat lang naparusahan tayo ng kamatayan dahil sa mga ginawa nating kasalanan. Pero ang taong ito ay walang ginawang masama. Pagkatapos sinabi niya, Jesus, alalahanin niyo ako kapag nag-ahari na kayo. Sumagot si Jesus, sasabihin ko sa iyo ang totoo, ngayon din ay makakasama kita sa paraiso. Makita po rin mga kapatid, si Jesus Christ nakapako sa gitna nila. According to Gospel of Nicodemus, yung Gospel of Nicodemus, hindi po yan inspired. Hindi yan kasama sa 66 books of the Bible. Yung kumbaga, yung Gospel of Nicodemus, considered yan as history book. And according to Gospel of Nicodemus, yung nasa kanan ni Jesus, ang pangalan daw niyan ay si Dimas.
Yung nasa kaliwa ay si Hestas, according to the Gospel of Nicodemus. Now, I'm not sure if that is very true, pero according to the Catholic tradition, yun ang sinusunod nila and because of the Gospel of Nicodemus. Na pwede namang totoo, pwede namang tanggapin. So, for the sake of history, tawagin nga natin yung nasa kanan na si Dimas at yung nasa kaliwa si Hestas. Si Dimas, siya yung nagsabi na walang kasalanan si Jesus para ipako. Samantalang tayo dito, sabi ni Dimas dito kay Hestas na nasa kaliwa, samantalang tayo, kaya tayo nakapako dito dahil sa kasalanan natin. Pero ang sabi nitong si Hestas na nasa kaliwa, Jesus, hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo yung sarili mo. Pagka niligtas mo yung sarili mo, iligtas mo rin kami. So tingnan po ninyo, itong si Hestas na ito, imbis na magpakababa siya sa harap nitong nakapako na to, na si Jesus, ay nandun pa rin yung kanyang pagmamalaki, pagmamayabang, yung kanyang katigasan ng puso. Samantalang itong si Dimas, ang sabi niya, itong taong ito walang ginawang kasalanan. At ang sabi nitong si Dimas, Jesus, kapag naghahari ka na, alalahanin mo naman ako. Ano ibig sabihin nito? Kinikilala ni Dimas, itong si Jesus, na hindi lang siya Panginoon, hindi lang siya tagapagligtas, siya din ay hari. Kaya sabi, kung naghahari ka na sa iyong kaharian, alalahanin mo naman ako. Anong sagot ni Jesus? Katotohanan sinasabi ko sa iyo. Ngayon din, makakasama kita sa paraiso. Tingnan po ninyo yung sinabi ni Jesus, no? Hindi sinabi ni Jesus na, tingnan ko kung makakasama ka, pag-aralan ko muna, pag-isipan ko muna. Hindi gano'n, sabi, katotohanan sinasabi ko sa iyo. Ngayon din, hindi sinabi ni Jesus, okay, o sige, naniniwala na ako sa sincerity ng prayer mo. Okay, bukas, o sa isang linggo, sa isang buwan, sa isang taon, pumila ka. Ang haba ng pila. Walang ganon, di ba? Ang sabi ni Jesus, ngayon din, makakasama kita. Tingnan nyo makakasama kita. Hindi sinabi ni Jesus, makakasama mo yung mga anghel sa langit. Hindi. Makakasama kita. Ako mismo ang makakasama mo. Saan? Sa paraiso. Ang nakakalungkot dito mga kapatid, no? Two thieves, two choices, two destinations. Ano bang nire-represent nitong dalawang magnanakaw na to? Una, all men and women, all sinners. Ang sabi sa Romans chapter 3, verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat tayo makasalanan. And because of sin, Romans chapter 6, verse 23, and because of sin, we will go to hell. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ. So lahat tayo makasalanan. Walang pwede magsabi, ako pastor, mas mabait naman ako kaysa sa katabi ko. Siguro naman, deserve ko sa langit. Hindi. Lahat tayo, we don't deserve heaven, we deserve hell. Walang pwede magsabi na, pastor, mas mabait naman ako kaysa doon sa kapitbahay ko. Lahat tayo makasalanan. Kahit isang beses ka lang gumawa ng kasalanan sa loob ng isang linggo, ilang linggo meron sa loob ng isang taon? 52. Sa loob ng 10 taon, isang beses ka lang gumawa ng kasalanan sa loob ng isang linggo, 52 times 10, 520 na yung kasalanan mo, 10 taon pa lang yon. Ilan taong ka na ngayon? Kung 50 years ka na ngayon, ilang libong kasalanan ang ginawa mo, mahigit 5,000 na. Naintindihan ba natin? So mga kapatid, lahat tayo makasalanan and we deserve hell. Pero pangalawa, yung magnanakaw na nandun sa kaliwa, na pinangalanan nating si Hestas. Si Hestas, he represents those who ridiculed and rejected Jesus. Yung mga tumuya kay Jesus, yung mga hindi naniniwala kay Jesus, yung mga tinatalikuran si Jesus, yung mga kinakalimutan si Jesus, yung mga tinetake for granted si Jesus, ito yung mga tao na nire-represent ni Hestas. Ito yung mga tao na kapag may pangangailangan lang sa Diyos at pag may mabigat na problema, saka lang natututong manalangin. Ito yung mga tao na hindi nagbabasa ng Bible. Ito yung mga taong hindi umaattend ng church. Ito yung mga taong mas masaya pa na pumupunta ng SM kaya na pumupunta sa church. Ito yung mga taong kung saan-saan nakakarating ang mga paa kapag araw ng linggo. Pero sa simbahan, ang bibigat ng mga paa. Ito yung mga tao na represented ni
Hestas. At sino naman yung represented ni Demas? All those who repented and accepted Jesus. Ito naman yung nire-represent ni Demas na nasa kanan. Yung marunong umamin sa kanilang mga kasalanang nagawa. Marunong magpakababa sa harapan ng Diyos. Hindi ginajustify yung kanilang mga kasalanan. Kung hindi nagsasabi, Panginoon, patawarin niyo po ako. Hindi ako karapat-dapat na lumapit sa inyo. Isa akong makasalanan. Subalit kung may natitira po kayong awa, maawa po kayo sa akin. Two thieves, two choices, two destinations. Ang tanong, saan mo maaring ibilang yung sarili mo? Dito sa kaliwa, kay Hestas, na mayabang, matigas ang ulo, mahirap sumunod, may sariling mundo, o dito kay Demas, na marunong magpakababa, marunong umamin ng kasalanan, nagsusumamo, nakahabagan siya ng Diyos. Let us look at the second major point. Oh, ganda po ito. Kaya basahin natin ulit, verse 39, 1 to 43, 1, 2, 3. Ininsulto rin ni si Jesus ng isa sa mga kriminal, sa tabi niya, hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang sarili mo, pati na kami. Pero sinaway siya ng isa pang kriminal na kapako. Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw man ay pinaparusahan din ng kamatayan. Dapat lang naparusahan tayo ng kamatayan dahil sa mga ginawa nating kasalanan. Pero ang taong ito ay walang ginawang masama. Pagkatapos ay sinabi niya, Jesus, alalahanin niyo ako kapag naghahari na kayo. 43, sumagot si Jesus, sasabihin ko sa iyo totoo, ngayon din ay makakasama kita sa paraiso. So tingnan po ninyo, the promise of paradise. Ano ba yung paradise? Ito, pakinggan niyo po, ituturo ko, maaaring iba sa inyo, bago itong maririnig niyo sa akin. Bakit hindi sinabi ni Jesus na, today you shall be with me in heaven? May kaibahan ba yung heaven sa paradise? Naunawaan po ninyo yung tanong ko? Pwede naman sinabi ni Jesus na, today you shall be with me in heaven. Pero bakit sinabi niya, today you shall be with me in paradise? Now, according to one of the top theological minds, theological professors all over the world, si Millard Erickson. Si Millard Erickson po, yung kanyang systematic theology, yan po ay ginagamit na textbook sa buong mundo. So, ang sabi dito ni Millard Erickson, paradise as the intermediate state. So, Erickson describes paradise as referring to the intermediate state, the condition of the righteous dead between physical death and the final resurrection. So, Jesus promised to the thief on the cross, today you will be with me in paradise, indicates a conscious, joyful existence immediately after death for believers. Ano sa Tagalog yan? Tagalogin natin para mas maganda. Pansamantalang kalagayan ng mga namatay na matuwid kay Kristo na nasa pagitan ng kamatayang pisikal at ng muling pagkabuhay. So, ibig sabihin, sinasabi ni Jesus, today you shall be with me in paradise, hindi muna sa heaven, paradise muna tayo. May kaibahan ba yun? Meron. Konti. Pero itong masarap dito, nung naintindihan ko to, mas na-excite ako. Alam nyo kung kayo tunay na anak ng Diyos at takot kayo mamatay, malabo yung pagkaagiging anak nyo ng Diyos. Baka hindi pa kayo totoong anak ng Diyos. Now, according to, comparat ito para sabihin, Pastor, totoo ba yung tinuturo mo? Baka invento mo lang yan. Gumawa po ako ng comparative study of paradise between three notable theologians. So, yung mga babanggitin ko mga pangalan, mga sikat po ito, ang kanilang mga libro ay binabasa sa buong university, sa lahat ng mga Bible schools, theological schools all over the world. Si Millard Erickson, si N.T. Wright, at si Wayne Grudem. According to Millard Erickson, paradise, intermediate state after death where believers are with Christ awaiting resurrection. According to N.T. Wright, paradise is temporary state, a place of blessing before the final resurrection and the new creation. According to Wayne Grudem, paradise, the temporary, conscious state of being in the presence of Christ after death. So, ano po ibig sabihin nito? Kung alam ba, ito yung heaven, ito yung earth, pag namatay yung mga righteous dead, yung mga anak ng Diyos, hindi agad didiretso sa langit. Meron pang tinatawag na paradise. Naunawaan po ninyo. Yun yung sinasabi ni Jesus dito, today you shall be with me in paradise. At yun ay tinuturo nitong si Millard Erickson, ni N.T. Wright, at ni Wayne Grudem. Naunawaan po natin. Kaya kung halimbawa, kung sakali man na
pag namatay tayo, ano ba, madalas nyo naririnig sa akin, sa marami mga pastor, lahat ng mga anak ng Diyos, pag namatay sa langit pupunta. Tama yun. Pero may stopover muna tayo. May paradise muna. Ngayon, what is paradise? The term paradise is often associated with the Garden of Eden, Genesis 2. But in the New Testament, it reflects a restored communion with God. Luke 23:43, yung binasa nga natin. 2 Corinthians 12:4, na si Paul ay nakarating daw sa third heaven. Ang narating niya, paradise. Revelation chapter 2, verse 7, it's about paradise. So, imagine niyo the Garden of Eden restored. So siguro, yung imagination, nag-research lang ako sa Google, parang ganito, imagine ninyo, isang napakagandang lugar, isipin mo, yung mga nakarating kayo sa Boracay, nakarating kayo sa Pagudpod, nakarating kayo siguro sa mga gandang lugar, sa mga ibang bansa, na magagandang mga bansa, pag samasamahin niyo yan, that is paradise. Naintindihan natin mga kapatid. So, nakaka-excite, di ba? Na pumunta ka sa paradise, paraiso talaga itong pinangako ni Lord. Naunawaan po natin. Now, pero yung heaven, nasabihin, after the final resurrection, kasi meron po a final resurrection na, mare-resurrect na yung ating body, soul, and spirit, doon na yung mga nasa paradise, doon na tayo aakit sa heaven. Now, yung paradise, hindi po ito purgatorio. Naunawaan po ninyo. Ang paradise, hindi purgatorio. Yung purgatorio, according to Catholic teachings, na wala sa Bible, ito ay isang lugar na kung saan yung mga nakagawa ng kasalanan na hindi pa lubos na malinis, punta muna kayo sa purgatorio, pupurgahin kayo doon. Wala sa Bible noon, mga kapatid. 20 taon na ako nakikipagpustahan sa mga estudyante ko sa MCU. For 12 years, ito nakwento, 12 years, 24 semesters, 12 summers, nakikipagpustahan ako sa mga estudyante ko sa MCU, may maipakita lang kayo kahit isang verse sa Bible na may purgatorio, huwag na kayong pumasok sa klase ko, flat 1 na kayo sa physics, sa algebra, sa trigonometry, sa statistics, huwag na kayong pumasok sa klase ko. Pero bakit after 12 years, wala kahit isang nag-dare, sir, meron po ako nakita, sabi po ng pastor namin, eto raw purgatorio. Wala bakit? Hindi kayo mananalo sa akin. Walang purgatorio sa Bible. Meron paradise. Naintindihan natin. At yung paradise, hindi ka pupurgahin doon. Yung paradise, lahat ng masasarap dito sa lupa na hindi mo nakamtan, nando sa paraiso. Naintindihan po ninyo. Kaya nga paradise yan. Now, in life application, the life application, the 4 benefits of the cross. Una, forgiveness. Yung sinabi ni Jesus, Father, forgive them, for they do not know what they have done. Forgiveness. That's the number 1 benefit of the cross, forgiveness. Pangalawa, forever in the Lord. Kapag ikaw nasa Panginoon, forever and ever ka na. Hindi na, Lord, baka naman konting pagkakamali ko, baka mahulog ako sa impyerno. Hindi ka na mahuhulog sa impyerno. Never that it will happen because you will be forever and ever in the Lord. Okay? Pangatlo, there will be no more fear of death. Hindi ka na dapat matakot kung mamamatay ka. Kasi pag namatay ka, saan ka didiretso? Di paradise. Walang sakit na ron. Lahat ng gusto mong pagkain, makakain mo na. Lahat ng masasarap sa buhay, nando sa paraiso. Bakit ka matatakot mamatay? Maliban na kung hindi ka sigurado sa paradise ka pupunta pag namatay ka. Matakot ka talaga. Pang-apat, final victory. Because when Jesus Christ resurrected from the dead, ang sabi doon, tinalo niya ang kamatayan. Tinalo niya ang kapangyarihan ng kasalanan. Jesus received the final victory over the devil, over the sicknesses, over all sins. Final victory. Naintindihan natin? Napakaganda nung kinanta natin kanina dito. Nakakaiyak talaga. Napaka-powerful ng ating praise and worship. Again, what's the significance of the cross? Basahin po natin, unang Pedro 3:18. Sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo na mga makasalanan upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y pinatay sa laman at muling binuhay sa Espiritu. Isipin nyo na lang, si Kristo na walang kasalanan, namatay siya para sa ating lahat upang magkaroon tayo ng pagkakataon na makarating sa langit at hindi sa impyerno. Mga kapatid, kung gaano kaganda yung paraiso, kung gaano kaganda yung langit na naghihintay sa atin, yun ang ating final destiny, langit. Yung stopover lang sa paradise.
Kung gaano kaganda, yung paradise, napakaganda na. Yung heaven, i-multiply mo 100 times yung paradise, that is heaven. Kung gaano kaganda yan, dalawang bagay na yan. Gano'n naman kapangit yung impyerno. Kaya nga, babalikan ko yung kanina, yung ating Big Day Sunday ng mga heroes. Tuwan-tuwa si Lord sa inyo. Kasi may puso kayo eh. May puso kayo sa mga taong naliligaw ng landas. May puso ka sa mga taong sa impyerno ang punta. Awang-awa ka sa mga tao na alam mong walang Kristo sa puso at habang panahon silang parurusahan sa impyerno. Ano nakalagay sa 2 Tesalonica 1:8-9? Basahin natin lahat. 1, 2, 3. Darating siyang napapalibutan na nagliliyab na apoy at parurusahan niya ang mga hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa magandang balita tungkol sa ating Panginoong Hesus. Parurusahan sila ng walang hanggang paghihirap at pagkawalay sa Panginoon at hindi na nila makikita pa ang dakila niyang kapangyarihan. Tingnan po ninyo. Tingnan niyo yung kabaligtaran ng paradise. Ang sabi diyan, parurusahan niya ang mga hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa magandang balita tungkol sa ating Panginoong Hesus. Yung mga kagaya ni Hestas. Yung kagaya ni Jesus na mayayabang, mapagmalaki, matitigas sa mga puso, matitigas sa mga ulo. Sa impyerno kayo. Wala kayong karapatang pumunta sa paraiso. Walang purgatoryong naghihintay sa inyo. Ang naghihintay sa inyo, impyerno. Yan ang kabayaran ng katigasan ng ulo mo. Kagaya ka ba ni Hestas? Ibig na magpakababa, ibig na nagyayabang, nagmamalaki, nagmamatigas, o kagaya ka ni Dimas. Alam mong hindi ka karapat dapat sa langit, pero nagmamakaawa ka, nakikiusap, nagpapakababa, humihingi ng tawad. Let us close our eyes. Maring iba sa atin, nabubuhay tayo sa pagtanggi sa krus. Umaasa sa sarili, sa relihiyon, sa sariling gawa. Subalit binibigyan ka ng Panginoon ng pagkakataon na magpakababa, humingi ng tawad sa Diyos. Magsumamo, kagaya ni Dimas. Panginoon, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na sa iyong kaharian. Kanino mo ihahalin tulad yung sarili mo? Kay Hestas, na matigas ang ulo? O kay Dimas, na nagpapakababa sa harapan ng Diyos? Ang krus ay isang paanyaya. Hindi lang ito paalala ng kamatayan, kung hindi ito ay paanyaya sa buhay na walang hanggan. Hindi relihiyon ang kailangan natin. Ang kailangan natin, yung tamang relasyon kay Kristo. Magpakababa ka ng lubos at magsisi upang sa takdang panahon makasama mo si Kristo sa paraiso. Bigyan mo po kayo ng 2 minuto manalangin. Ipanalangin mo yung sarili mo. Aminin mo sa harapan ng Diyos kung sino ka. At kung may mga kasalanan ka na kailangang isuko sa Panginoon, isuko mo na ngayon bago pa mahuli ang lahat. Panginoon, kami po'y dumudulog sa iyong trono ng biyaya at awa. Nagpapakababa, humihingi ng tawad. Kinikilala namin ang aming mga kasalanan, mga pagmamatigas ng puso, katigasan ng ulo, pagre-rebelde. Patawarin niyo po kami. Hugasan niyo po kami ng inyong banal na dugo. Tulungan niyo po kami makapagbago at makasunod sa iyong kalooban. Salamat po, Panginoon. Pinagkakatiwala po namin sa inyong aming buhay.
alalahanin niyo kami kapag kayo naghahari sa inyo pa rin. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Hallelujah.